guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Denise. And sorry kasi natagalan akong mag-upload nung continuation dun sa pauwi namin from Bicol to here sa Bulacan. But yeah, enjoy this video! Hey guys! This is the first stopover from Bicol to Manila. Nakain kami ng noodles, bibus, na suman. Tapos may rice din kami bibili. Not sponsored, but yeah. Ayan sila. Second stop over, guys. Hello, guys. Bagong gising, guys. Second stop over. Noodles with egg. Yan. Milo. Pagkain namin. Nakarating na kami sa bahay. Hindi ko na kayo na-update. Today is Wednesday. At dumating kami sa bahay ng Monday. Hindi na ako nakapag-video that time kasi sobrang wasted kami. Pagod na pagod. Dahil sa biyahe. Tapos natulog pa ako. Tapos may pasok pa ako nung gabi. Tapos nagkasakit pa ako ng Tuesday. At until now, may sipon pa rin ako. Since nandito na sa bahay, balik ulit tayo sa normal. Magre-review ako for PPE, yun yung pending natin. Tapos hindi ko pa rin nare-replyan yung sa e-bike. Yung tinatanong nilang motor number, hindi ko pa rin na-check. Also, sobrang hectic lang din sa work, kaya kailangan ko munang mag-adjust. Nagluto din pala ako niya, no? Sinigang. Layin natin. Since masama yung pakiramdam ko, naligo muna ako. Pero bago ako naligo, syempre nagpahinga muna ako, natulog ako, minom ako ng gamot sa sipon. Since ang heavy talaga sa feeling, tas may runny nose ako, ang katikati ng ilong ko. So naligo ako, I figured na baka kaya nga ako ganun, kasi nga ang dami kong pinuntahan na lugar and hindi pa ako naliligo since Monday at masama yung pakiramdam ko, masakit yung katawan ko. So ngayon lang talaga ako nakapag-adjust and I feel much better and lighter compared to earlier. At kumukulo na nga, maapaw na, patayin ko na to. Luto na kasi yung sinigang na yan. Sinigang na baboy. Kasim. Malambot yan at masarap. Hindi ko sure kung ma-update ko kayo sa mga daily routine ko dito. Pero kasi sila mama at papa nandun pa rin sa Leyte. Up until now. Hindi ko alam kung Friday sila uuwi. Pending pa rin yun. Hindi namin sure kung tuloy yun. So, right now, busy lang talaga ako dito sa bahay. Nag-aasikaso kami ng mga labahin, pagkain ng mga pusa. Meron kaming 5 cats. 3 doon ay babies. Babae yung 3. Tapos yung 2 lalaki, magti 3 years old na. So, ayun, nag-aalaga kami ng pusa, naglilinis. Ipapakita ko sila next time sa video ko. Tapos naglilinis dito sa bahay, nililigpit yung mga nadalang gamit or malilinis na damit na hindi nasuot dun sa Bicol. At sobrang saya ko talaga kasi ang daming nanood ng Area Adventures ko. Marami akong missing doon na parts, hindi ko kayo na-update sa kung ano yung ibang nangyayari, may mga skip parts. Pero thank you again for supporting my channel and just continue on watching. Mag-upload pa ako sa mga susunod na araw ng mga updates sa life ko. Ang daming adventure, especially sa September 1 kasi nga holiday sa US, that's Labor Day sa US, wala kaming pasok. So madami akong aasikasuhin, kukuha ko ng barangay clearance, and so on. Yan, dami kong inaasikaso sa life. Sunod-sunod yung bad news. But I'm hoping na after this storm passed, may maaganda ng mangyayari and there's a rainbow after the storm, sabi nga nila. So yeah, magla-lunch lang kami. Time to eat na ng sinigang. Ayan, diba? Sarap. Wala kami patis eh. Patis sana yung masarap talaga. Yun yung lagi namin sinasawsawan. Kaya toyo, kalamansi at sili na lang yan. Siling labuyo. Yan, ayaw mag-focus. Tapos yung sabaw ko on the side with may isang karne. Kain! Sarap! Ito lang yung first na matino namin pagkain. Ako nasabing first na matinong pagkain kasi nung mga nakarang araw dahil nga masama yung mga pakaramdam namin at
ano pa kami, recover pa kami sa pagod at puyat, hindi kami nakaluto ng madami or matitinong pagkain. Puro hotdog, tsaka yung baon naming sinantolan. Gumawa ako ng shorts nun, tingnan nyo na lang. At tsaka yung baloko. Nagluto yung kapatid ko si Buboy ng ginataang baloko. Or yung ginataang malaking mussels or tahong. So yun. Masarap siya sobra. Yun lang yung kinain namin, tsaka yung sinantolan, which is gulay din naman. Tapos kagabi nagluto lang kami ng hotdogs. Or yung kapatid ko nagluto ng hotdog. Kasi tulog na talaga ako eh. Bali, ang tulog ko lagi sa hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kaya hindi na ako nakapagluto ng dinner for them. Buti naman at maaasahan naman sila. Ayan, kain tayo. Ayan, video akong kain tayo. So, kasa tayo. Sarap. Ngayon guys, tapos na nga akong kumain ng lunch at yun yung ulam ko, sinigang. Nakita nyo naman na ilang kain ako kasi sobrang sarap. So hindi pala nakakaalam, may work ako every night. Ang shift ko ay from 9 p.m. until 6 a.m. So my daily routine is that I will sign out at 6:30 or before 6:30 kasi may mga tinatapos pa ako mga task as a supervisor. And then, magpapahinga ng onte. Tapos, i-check ko if antok ba ako or hindi. Kung makakatulog ba ako or hindi. Kasi mahirap makatulog kapag may araw na. And yung room ko naman, medyo madilim naman. May kortina. Hindi siya fully dark. Sabi kasi nila kapag ganyang puyat ka, ang best way is madilim talaga dapat yung paligid para makatulog ka ng mabilis. Pero since may mga times na medyo maliwanag na at papaliwanag na, bandang 6:30 a.m. to 7 a.m. medyo maaraw na talaga, is nahirapan akong makakuha ng tulog. So, yun. May times na natutulog ako, may times na hindi. Bababa lang ako dito sa first floor para i-check kung may hugasin ba. Tapos titingnan ko kung merong hugasan ko na if kaya ko. And then, magsasaing. Tapos, pagkatapos nun, try ko na ulit umidlip at least 1 to 2 hours. Tapos gigising na ako niyan for lunch. Tapos like right now, nag-lunch ako ng sinigang. Namumutla pa nga ako kasi sobrang asim. Ang sarap! Nag-ano ako ng lunch. Kumakain ako ng lunch. Tapos after nun, pahinga ng onte, papatunaw. Tapos ready to sleep na. So that's how my day usually looks like. Especially kapag weekdays. Kapag weekends naman, wala akong plan. Most of the time, pahinga or like magde-date kami virtually nung boyfriend ko na nasa Australia. Di ko pa siya napapakita dito sa vlog, pero sana mapakita ko siya dito sa video kapag nakabalik ako doon sa Australia or makauwi siya dito sa Pinas. Sila mama at papa andun pa rin sa Leyte. Hindi namin alam kung kailan sila uuwi. Kung ibubuk ba namin sila through plane or magbabarko ulit sila, ay magba-ferry at saka bus. Di namin pa sure kasi nga medyo mahal yung pamasahe. At dahil nga sa sunod-sunod na mga gastusin, pumunta kami ng Bicol, namasahe kami doon, at mga iba pang bagay, mga ibang gastusin, sa paglibing nung isa ko pang lola, ayun, tapos sunod naman ito. So, di namin sure kung magpe-plane ba sila or travel na lang sila through bus, which would take like 1 to 2 days. And, yeah, sa Monday, nabanggit ko na to kanina, wala kaming pasok September 1 dahil US holiday. I-check ko if mapaprocess ko na yung pag-open ng bank account sa Makati. So, isasama ko rin kayo doon and bibigyan ko kayo ng update kung anong ganap. At sa mga susunod na araw, since today is Wednesday, anong date ngayon ba? Wednesday, August 27. Yung time natin ay 1:20 p.m. Wala pala, no? Iyon. Thursday na agad bukas. Ang bilis ng mga pangyayari. Buti naman at lahat sa work ay naayos ko na at nakahabol agad ako dun sa workload.
unti-unti nakakahabol kasi marami-rami pa naman kasing natira or hindi pa natatapos. Buti na lang din natulungan ako ng co-TL ko. Hindi ko alam kung ano pang iba kong ibabalita sa inyo. Pero yun, dahil nga dun sa travel namin sa Bicol na sobrang sudden, ang daming mga kailangan i-adjust at hindi kami agad makaka-move on after this, especially dun sa mga gastos. So, ang kailangan lang talaga ngayon is mag-work. Sa family kasi namin, 6 kami. 2 na kaming nagtatrabaho, magkapatid. Tapos, 4 kami magkakapatid and then yung parents namin, kaya 6. So, si Papa naman may work siya, pero dahil nga nag-leave siya ng matagal na more than, 2 weeks na siyang naka-leave, no? So, imagine that. Hindi ko alam kung cover siya ng bereavement leave, pero ang alam ko kasi yung company nila don't provide that kasi hindi naman lahat ng kumpanya ay merong ganon sa kontrata ng mga trabahador or empleyado. Kaya, ayun, medyo tough times pero we still look forward to many things. Maraming posibleng mangyari sa mga susunod na araw and sana makapag-adjust kami agad, covering all the expenses and the finances. Sana kaya kailangan mag-work talaga. Work hard. Tulungan talaga kami dito sa bahay. Yun naman ang maganda. Ayan, typical merienda ng Pinoy. This is not sponsored. Baka naman. Favorite ko to eh. Ang sarap nitong yum-yum. Since 2000. Batang 90s tayo eh. Ayan. Chill lang. Galing nga kami ni Mini Ann. Say hi. Bumili kami sa O-Save. Nag-e-bike kaming dalawa ko yung nag-drive. Sound trip lang. Tamang sound trip. Energetic na ako, diba? Kasi na-revive na yung energy ko. I'm alive. Char! So, magmemerienda nga kami ng mga Pinoy snacks na yan. While nanonood. Di ko sure kung manonood ba kami ng Brooklyn Nine-Nine kasi madami pa kaming episodes na kailangan bunuin. Wow, energetic. Ganito pala yung feeling ng full ng energy at nanggigigil ako. Char. So, ayun nga. Biglang baba ng energy. Uminom kasi ako ng vitamin C. 2. Para labanan na talaga yung sipon na yan. Medyo ngongo ako. Ayan, hindi pa namin naliligpit yung mga gamit, yung maleta, yung mga damit. Hindi pa kami nakakapaglinis. Pero malapit na din naman kasi yung weekend. So, looking forward for that weekend para makapag-ayos dito sa bahay. Yan yung bahay namin. Oh. May mga tambak pa sa hagdan. Thank you so much for watching my video for today, guys. And hope you like and subscribe to this YouTube channel. And comment below kung ano yung pinaka-gustong part nyo dun sa video na pinakita ko sa inyo kanina. Thank you! Bye!